Mga buhing santos, welcome sa atong Easter Sunday. Happy Resurrection Day. Madanihong adlaw sa atong mga kaigsunan, the 8.3 billion people worldwide. Ang ato karon nga special edition mao ang How to Open Heaven on Earth. Sa unsabang paagi nga mabuksan ang langit dinhi sa yuta, heaven on earth. Nanang pangutana, tinuod ba ni o imposible? Is heaven on earth possible or impossible? This is a prophecy, and a prophecy is history written in advance. Musugot kag sa dili, matuman kini ang heaven on earth. Naunsa ba ang laing terminolohiya niini? O kinsa magayud ang mga mipamatuod nga matuman kini? As clarified by Saint Pope John Paul II, heaven on earth mao kini ang kinatibuk-an gyud nga paghari sa Dios dinhi sa kalibutan. Og niining higayuna matud pa sa kanhi rector sa Immaculate Heart of Mary Seminary, Reverend Father Absalon Florinosos, atol siyang humili sa namatay namo nga kamanghuran ni tatay Titi Ulong dito sa Danao, Coritico. Siya mipadayag nga sa pagbalik sa Dios niining kalibutan mo kana ang katumanan sa heaven on earth. So kini karon nga pagbalik sa Ginoo nining kalibutan gikan sa langit. Ang pangutana, mangandoy pa bata? Mangandoy pa bata nga mosaka sa langit? Matud pa niya, dili na. Ngano ba? Tungod kay ang langit niya naman sa yuta sa pagbalik sa Ginoo. Sumaw ka na ang gitawag nga fullness of God's kingdom on earth, kahingpitan sa paghari sa Dios niining kalibutan. Apan giingon sa Second Plenary Council, the Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, nga kining gingharian sa Dios, this heaven on earth, it is the kingdom of God on earth, the fullness of His kingdom, kahimpitan sa iyang paghari nining kalibutan. So kining heaven on earth, mao kini ang hingpit nga paghari sa Dios nining kalibutan. O si Saint Augustine ni patin-aw niini nga mao kini ang katumanan, the final destiny, nga kining kalibutan mamahimong city of God. So sa unsa bang paagi nga kining kalibutan mamahimong city of God, nga mao kini ang katumanan sa heaven on earth? Matud pa ni San Agustin, mao kana ang city of man versus the city of God. So ang city of man referring to the old world, mao ang daang kalibutan. Ug diha sa daang kalibutan, we are governed by the laws of materialism. Nahitabo nga we are governed sa mga balaod sa materialismo. Mao kana ang giwarning ni San Pablo chapter 8 verse 6 sa first clause, nga kun ang atong naa sa hunahuna pulos kalibutanon, moresulta gyud kana sa kamatayon. It will result to death. So ang old world system would result to death. Mao na giingon ni San Pablo diha sa Roma 5:12 nga ang gingharian sa pagpakasala mo resulta gyud kana sa kamatayon. Mo resulta sa kamatayon. So ngano ba nga mo resulta man sa kamatayon? Ngano ba nga niata sa gingharian sa pagpakasala? Matud pa sa Genesis chapter 3 verse 4 to 6, tungod kay kita nasud ta sa dalan, the road of disobedience. So kini di ang disobedience mao'y babag, kining mao ni babag nga dili ta makakita, dili ta mudunggo sa heaven on earth. Kini di ang disobedience. So ang pangutana ngano ba nga mi-disobey man kita, misupak man kita sa plano kabubuton o balaod sa Dios.
ang hinungdan ngano nga misupa kita tungod kay we are misled, we are deceived by demonic deceptions. So ang root cause di ay ngano nga dunay babag nga dili ma-realize, dili ta makadunggo niya ng dunggoanan nga heaven on earth, nga mao ang hingpit nga paghari sa Dios, nga mao ang the new world, mao di ay nga nakita na ilawom ta sa mga limbong, sa mga sistema niining kalibutan. O kini ang gipamatud-an ni San Pablo diha sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12, the demonic deceptions. Busa ang root nga kaaway nato are the demons of deceptions. Busa si San Juan mi pamatuod kay demons of deceptions man di ay ang hinungdan niining tanan. Doon na may solusyon? Yes, dunay solution. Ug si San Juan mi pamatuod sa 1 Juan chapter 4 verse 1 to 2. Pabantay kamo kay dunay spirits of deceptions. Mga espiritu sa panlimbong. Mao na ang mga espiritu sa panlimbong. Ug unsa ba kining mga espiritu sa panlimbong? Unsay gipadayag ni San Pablo. Si San Pablo na mao mi patin-aw unsa ni mga spirits of deceptions. Diha sa 1 Timoteo chapter 4 verse 1 to 2 mi padayag si San Pablo ug San Juan. Pagbantay kamo, sila duha mi padayag. Pareha sila og mga teksto. Uno, naa sa 1 si San Juan mi 1 Juan chapter 4 verse 1 to 2. O niya the same text gihapon, teksto si San Pablo diha sa 1 Timoteo chapter 4 verse 1 to 2. Pabantay kamo kay dunay mga espiritu sa panlimbong. Ang terminolohiya ni Father Darwin Gitgano niya na ang usa ka exorcist, usa ka apologist, usa ka debater. Ang termino ni Father Darwin niya na mao ang espiritu tunto. So adunay duha ka klase sa espiritu. Ang Espiritu Santo, Juan chapter 14 verse sa 16 to 17, nga mao kini ang espiritu nga nagtultol sa kamatuoran, the spirit of truth, og ang musupak sa spirit of truth nakasala batok sa Espiritu Santo, o kining sala batok sa Espiritu Santo nga makigbatok sa Espiritu sa kamatuoran dili og dili mapasaylo. Matmatud pa ni San Mateo chapter 12 verse 32, the sins against the Holy Spirit kung makigbatok kita sa Espiritu sa kamatuoran. Busa, kinsa ba ang makigbatok sa Espiritu sa kamatuoran? Mao ang ikaduhang klase sa espiritu diin giingon ni Father Darwin, espiritu tunto. So kanang espiritu tunto mao nay binisaya sa demonic deceptions. Mga demons of deceptions, bisaya ni ana espiritu tunto nga giwarningan kita ni San Juan, 1 Juan chapter 4 verse 1 to 2, giwarningan kita ni San Pablo diha sa 1 Timoteo chapter 4 verse 1 to 2, o giwarningan usab kita ni San Mateo chapter 15 verse 14 nga kining espiritu tunto mao'y moagak kanato. So ang mga buta, ang espiritu tunto mao kining mga buta nga moagak sa laing buta, resulta mga hulog kini sa kanal. Og kumikan kay nasud man ta sa espiritu tunto. Mao ni nga niining higayuna miingon si San Mateo kay nasud ang kalibutan sa espiritu tunto nga mao ang espiritu sa demons of deceptions. Mipadayag si San Pablo, miingon siya sa unsang paagi nga malingla ang mga tao. Mipadayag si San Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 14 nga masud ang mga tao sa espiritu tunto kon demons of deceptions tungod kay magsulob man si Satanas ni anang appearance of light as if nga tinuod
There is pretension of truth. Naghuam si Satanas sa kamatuoran. Ug busa dunay 7 ka mga espiritu tonto, demons of deceptions nga gigamit ni Satanas para lupan dili gyud mudunggo ang kalibutan sa heaven on earth, nga dili kita mudunggo sa hingpit nga paghari sa Dios, para dili kita mudunggo niya ng bag-ong langit ug bag-ong yuta, para dili kita mudunggo niya ng bag-ong kalibutan, kundi siya mismo may muhari kanato. 7 ka mga operation sa espiritu tonto, demons of deceptions. Una, mao ang spiritual deception. Ang spiritual deception nga pinaagi sa espiritu tonto, mao kini ang nagkadaiya nga mga false religions. Ang nagkadaiya nga mga false religions, mao kini ang gidayag ni San Juan 1 Juan 4:1 ngadto sa 2, pagbantay kamo. Kay dunay mga dili maong espiritu. The spirit of the demon, the spirit of the devil, nga maoy mo mislead sa katawhan. Ug busa, miangkon mipadayag na si San Pablo nga Satan can appear himself as an angel of light. So sa spiritual deception, angel of light, may warning na daan unsa may porma niya ng angel of light nga mailad ang mga tao. Naa sa Mateo City 21 ngadto sa 23 nga may warning na daan si San Mateo. Pagbantay kamo. Kay daghan ang mudala sa ngalan ni Kristo. Magwali, maghingilin paghani sa mga sakit. Unya, mupalayas pa sa mga yawa. Imagine. So, kinsa may dili madani niya naayo ko gigamit ang ngalan ni Kristo. Naayo ko, kinsa may dili mo doong niya na. Pero, mauna ang espiritu tonto. Mao ka na ang giingon nga demons of deceptions, gamiton ang ngalan ni Kristo. Mauna nga unsay gidayag ni Hesus, mingon siya, wala ako makaila kaninyo. Ngano ba nga wala makaila si Hesus kaninyo, nga nakapahawa man sa mga masakiton, nakawali man, praise the Lord, unya nakaayo man sa mga masakiton. Ngano? Tungod kay dunay warning gipasabot si San Pablo diha sa 2 Corinto 11:4, kini sila nagwali sa different Jesus. Unsa ba di ay ang different Jesus? Kadtong nagwali, nag-ayo sa mga masakiton, naghingilin sa mga yawa, nag-praise the Lord, different Jesus ba di ay ang ilahang giwali? Different Jesus ba di ay? Ato kana nga ipatubag ang paong pagwarning ni San Pablo diha sa 2 Corinto 11:4 nga dunay different Jesus. Unsay katin-awan ni San Mateo niini, Mateo 24 versikulo 5 o versikulo 24. Miingon si San Mateo nga different Jesus ngano kay dunay magwali nga moangkon nga siya ang Misaya. Duha ka application niya ng pag-angkon nga Misaya. Individual, natural application nga siya mismo moingon nga ako na si Kristo, ako na ang second coming. Sama ni Kibuloy nga miabot og sa 64 ni sila kabuok, si Kibuloy ika-58. That is individual, natural application niya na karon nga miangkon nga mao si Misaya. Apan ang pinakangilngig mao ang ikaduhang klase nga pag-angkon nga maong Misaya, religious deception, and that is juridical religious deception nga mao kini ang 49,000 ka mga Protestant religions nga maoy miangkon kunuhay nga mao ang relihiyon nga adalan ngadto sa ilang kaluwasan. Ug ngano nga different Jesus ang 49,000 ka mga Protestant religions? Ngano nga mao kini ang maoy mopahisagaag. Timan ikini si San Pablo gayud maoy muhon niini diha sa Efeso chapter 4 verse 4 to 6. Mingon si San Pablo, timan ininyo, usaray Ginoo, there is only one God.
Timan ninyo nga dunay usa lang ka faith, system of faith. Ug unsa ba kining system of faith? Si San Pablo mi pamatuod sa 1 Timoteo chapter 3 verse 16 nga ang system of faith mao ang relihiyon nga mao'y gitukod, mao'y gitudlo ni Kristo. Relihiyon is the system of faith nga mao'y gihatag, gisangon sa mga apostoles nga naa kadinyo ang gahom sa pagtudlo. Mateo 28:19 ngadto sa 20 over Mateo 16:19, Mateo 18:18 nga ang gahom niini sa pagtudlo, tudlo sila unya mutuo. Ang pagtuo mo resulta kana sa tinuuhan. Ang English sa tinuuhan is religion. Busa, ang religion efekto sa pagtudlo. Og ang efekto sa pagtudlo mao ang pagtuo. Og ang pagtuo mao ang dugukan sa tinuuhan. And that tinuuhan is religion. Busa, diin man gikan ang religion. Ang religion gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug unsa bang simbahan nga gitukod ni Kristo? Mipadayag si Propeta Daniel chapter 2 verse 44. Miingon si Propeta Daniel 2:44 nga ang Dios magatukod sa iyang gingharian. O kining gingharian dili maluad ni bisan kinsa, walay gahom nga makaagaw ni ining maong gingharian. And therefore any of the 10,000 non-Christian religions, any of the 49,000 Protestant religions all together harmonizing, synchronizing, orchestrating themselves in attacking against the kingdom of God, they cannot overcome, they cannot uproot, they cannot conquer the kingdom of God. Ngano kay miingon na daan ang panagna nga walay makapukan niini. Sa diha nga gitukod ni Kristo ang iyang simbahan, Mateo 16:18-19, miingon siya nga kinimulungtad bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. So that even namatay ang unang Santo Papa si San Pedro, hangtod na namatay si Pope Francis, misunod ang karon nga Santo Papa, the 267th Pope, His Holiness Pope Leo XIV, nining higayuna bisan namatay ang sa mga Santo Papa, nagpadayon ang gingharian sa Dios katumanan sa gingon ni Jesus nga bisan ang kamatayon dili makalumpag niining gingharian nga iyang gitukod. Bisan namatay ang mga apostoles, 12 ka mga apostoles, and the 11 apostles, si Judas gipulihan ni San Matias, nining higayuna ang mga apostoles mao ang mga obispo, ug busa bisan nangamatay ang mga obispo, sila gipulihan ni ang mga apostoles gamao ang mga obispo. Then we have the bishops, 4,000 plus sa tibuok kalibutan nga mga obispo, and then the Bishop of Rome mao manusab ang Santo Papa. Ug busa niining tanan naa nagpadayon ang maong simbahan. Ug miingon pa kayon diha sa Mateo 28 bersikulo 20 nga kining gingharian sa Dios diin mao ang punuan niini simbahan nga gitukod sa Dios, mulungtad kini hangtod sa kahanturan. Busa, no religion, no power, no government can overcome this kingdom that Christ has founded. So mao kini ngano ba tungod kay niya ang agianan sa heaven on earth. Niya ang pultahan sa heaven on earth. The church that Christ has founded is the door in the heaven on earth. Mao ni ang pultahan diha sa gingharian sa Dios. Mao kini ang pultahan sa langit dinhi sa yuta. Mao kini ang pultahan sa Christian kingdom. Mao kini ang pultahan sa new heaven and new earth. Mao kini ang pultahan sa niining the new world, the church that Christ has founded,
the kingdom nga mao ang iya gayon nga harian ug sa pagbalik ni Kristo hingpit na niya nga paghari nining kalibutan with all the saints nga iyang pagabanhawon. Revelation chapter 20 verse 4 to 6. Unang pagabanhawon mao ang mga santos ug busa Ginoo pasaylua ang non-Christians kay walay mga santos. Pasaylua Ginoo ang mga non-Catholics, the Protestants kinsa gikasilagan ang mga santos. Ngan diha mismo si San Juan miingon sa Revelation 20 verse 6 nga ang una niyang pagabanhawon mao ang mga santos ug kining mga santos mao'y mahimo niya nga mga pare nga uban usab sa gingharian sa Dios ug mao kini ang muuban ni Kristo sa hingpit niyang paghari niining kalibutan nga walay katapusan ug kini gipamatud-an ni San Juan diha sa Revelation chapter 11 verse 15. Diha mismo niya nang gipadayag 11:15 nga kini mao ang hingpit nga paghari sa Dios. This world shall be transformed into the fullness of God's kingdom. Mao ang Christian kingdom nga siya mo'y muhari niining kalibutan. Revelation 11:15 ug kini ang katumhanan sa heaven on earth. Niining puntuha karon ang pangutana sa unsa bang paagi nga ma-open, how to open the heaven on earth. Unsaon ba nato kini sa pag-open niini? Now, dinhi nato mapadayag pamaagi o sala ka pamaagi para ma-open ang heaven on earth. There is already a door na ang portahan na. Unya sa pagbalik ni Kristo, hingpit siya nga mao'y muhari niining Christian kingdom. And this is heaven on earth. Diha sa Revelation 21 verse 1 to 8 mao kini ang new heaven and new earth, bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ug unsa ba ang kinabuhi yan ang heaven on earth? Unsa bang kinabuhi yan ang new heaven and new earth, bag-ong langit ug bag-ong yuta? Perfect ang kinabuhi. Nganong perfect? Mateo 5:48. Nganong perfect? Diha mismo nagisaad di Kristo, naa pa ba'y mga kasakit? Naa pa ba? Wala na'y mga kasakit. Wala na. Unya, masakit pa ba ang tao? Naa pa ba na? Wala na'y sakit. Mamatay pa ba ang tao? Wala na'y kamatayon. That is new heaven and new earth, the new world, the heaven on earth. Revelation 21 verse 4 matuman kana. So kini mao ang gipangandoy. Ug naa sa 2 Korinto 1 Korinto 2:9. Diya sa 1 Korinto 2:9, ang wala huna-hunaa sa tao, ang wala palandunga sa tao, mao ang gitagana sa Dios niadtong higugma kaniya. It is a perfect world. Ug naa kana gipamatud-an sa Revelation chapter 20 verse 1 to 10. Diha sa gipadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 10 mao kanang gingharian nga hingpit sa Dios. A perfect peace, perfect joy. Naa pa bay mga kawatan, naa pa bay mga murderers, naa pa bay mga marites, naa pa bay mga dukidok, naa pa bay mga adultery, naa pa bay mga tarantado, naa pa bay mga tapulan, naa pa bay mga naa pa bay mga dautan nga magpabilin niya ng kalibutan, wala na. Matud pa ni Propeta Malakias chapter 4 verse 1 to 3, silang tanan nga mga dautan walay mahibilin, dauban walay mahibilin sa mga dautan. Malakias 4 bersikulo 1 ngadto sa 3. Okay, wala na may mahibilin nga mga dautan. Unsa day mahitabo niining mga false religions? They are claiming nga sila mo'y dalan para sa kaluwasan. Wala na. Ngano, kanaa sa Revelation chapter 12 verse 11, si San Juan bipamatuod diha sa Revelation 12 verse 11, pinaagi sa dugo sa nating karnero, o diha sa dugo sa nating karnero with the apologetic truth.
diha sa Apologetic Truth with the Catholic Faith Defenders uban usab sa National Convention of the Catholic Faith Defenders come May 23 to 24 para giusa sa tanan ng mga Catholic Faith Defenders now to defend the kingdom of God. CFD Catholic Faith Defenders defend against Satanism. Do all sanctifications for the fullness of God's kingdom on earth, heaven on earth. Ug busa niining tanan. Unsa bay mahitabo niini? Na sa 1 Corinto chapter 15 verse 24. Sa katapusan nga panit sa kasaysayan sa kalibutan. Unsay mahitabo? All religious authorities shall come to an end. Ug unsa ba ang religious authorities? Mao kini ang gipahinumdom ni San Pablo sa 2 Corinto chapter 11 verse 14 nga si Satanas magkasulob sa kagalingon nga anghel sa kahayag. Mao kini ang mga false prophets. Mao kini ang giwarningan ni San Mateo diha sa Mateo 24 versikulo 24. Na diha gipingon the false prophets. Mateo 7 versikulo 15. Daghan pang mga teksto nga nagpamatuod sa mga false prophets. Ngano ba ang false prophets duha kini? Number 1, sama sa mga founders sa Protestantism, gikan sa gikan ngadto na sa Seventh-day Adventist, mga founders niya na sab sa Jehovah's Witness uban pa. Nga nagaingon nga mao na ang mga panahon pero wala kana. So false prophets. Ikaduha, mong false prophets is false witnessing. Ang false witnessing, mong pagtuis sa gitudlo sa mga apostles. Mong pagtuis sa gitudlo sa teaching authority. Nang gitagaan og teaching authority, mao ang mga apostoles. Apostoles mao mga obispo led by St. Peter the first pope ug mao kini ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug busa miingon niini diha sa Lucas 10:16 unsay giingon, ang maminaw kaninyo mga apostoles, ang maminaw kaninyo naminaw kanako, ang wala maminaw kaninyo wala maminaw kanako. Busa niining putuha, unsa ba ang status niadtong misalikway sa church authorities? Unsa ba status niadtong misalikway sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Si San Juan atong patubagon. Si San Juan mipadayag sa 1 Juan chapter 2 verse 18 to 29. Kining mi-revolt, kining mihawa, kining miatake batok sa simbahan nga gitukod ni Kristo, they are antichrist. Antichrist. Ug busa, unsa ba di ay ang angay huna-hunaon sa tao? Diha sa mingon si San Pablo, Efeso 4 versikulo 4 ngadto sa 6. Unsay ang giingon? There is only one God. There is only one body. Ug unsa ba kining body? This is the mystical body of Christ. Colosas 1:18. Ug unsa ba kining mystical body of Christ? Efeso 2:20-21 mao kini ang si Kristo nga sukaranan nagtukod sa iyang simbahan. He founded his church, Mateo 16:18-19. Ug busa kini diay karon nga simbahan. This body of Christ is the church. Ug busa unsay mahitabo niining simbahan? The church will be saved by Christ. Mao kana ang giingon diha sa Efeso chapter 5 verse 23 nga si Kristo mao ang ulo ni anang maong simbahan and the church is his body. Ug busa dili mabuwag si Kristo the head and the church that he has founded dili mabuwag because the head who is Christ shall save his founded church. And therefore mingon ang catechism of the Catholic Church, outside the church there is no salvation. Ug busa unsay gipasabot niini nga kinahanglan dunay agianan. The church is the door to salvation. Ang simbahan mao ang agianan ngadto sa kaluwasan. Ug busa kay ang simbahan mao man ang agianan ngadto sa kaluwasan nga mao'y gipundar mismo ni Kristo. Unsa bay mahitabo? What is now? Unsa ba
unsaon pag-open, unsaon ba pagbukas alang sa heaven on earth. Niining puntuha, gumikan sa atong pagka-close-minded. Gumikan kay dili ta maminaw. Unya, makakita ta pero magpiyong-piyong lang ta. Nakasala ta. Ug kanang salaa sa dili pagpaminaw. Kanang salaa sa dili pagtanaw. Kanang salaa sa dili pagtugkad is a sin of omission. Na kana sa Santiago chapter 4 verse 17, the sin of omission. Ug tungod niini unsa bay resulta niya na dili ta katugkad sa gingharian sa Dios. Ug kung dili kita katugkad sa gingharian sa Dios, Mateo 13 bersikulo 14 ngadto sa 15, kung dili kita katugkad sa gingharian sa Dios, we will be out of the kingdom of God. Unya kung mo insist kita sa sayop nga gipangtudlo nga gi-condemn sa Dios kining mga false prophets, ang atong igsoon nga mga pastors, nga iniuha lang giatake ang simbahan nga gitukod ni Kristo, false prophets. Nining puntuha, you are condemned by Christ. Si San Pablo mi pamatuod niya na Galacia 1:8 nga ang inyong gipangtuki, ang inyong gitudlo supak sa gipangtudlo sa mga apostoles. O ang gipangtudlo sa mga apostoles handed down generations to generations by the Church of Holites. Ug busa gipangtudlo nini 49,000 ka mga Protestant religions are condemned by Christ. Galacia 1:8. These are the distorted teachings by the false prophets. Mateo 7:15. Ug busa mao na nga close-minded. Ug unsa may epekto niini? Si San Mateo mi pamatuod. Mateo 12:32, usa ka na kasala batok sa Espiritu Santo. Usa ka na kasala and it cannot be forgiven. Dili mapasaylo. Busa sa unsa badayng paagi nga mabuksa nato, makakita ta unsa gayud ang gingharian sa Dios, unsa gayud kining heaven on earth. Nga naa ka na sa 1 Corinto 2:9, ang wala palandunga, ang wala hunahunaa sa tao, maong giandam sa Dios niadtong higugma kaniya. This is multi-universal kingdom. Mangutana kita sa tong kaugalingon, ngano ba? Nga ang Pilipinas dato man unta ni. Ngano ba nga ang Pilipinas gilibutan man di ay ni, naa sa sud, naa sa gawas, na within the 200 exclusive zone, no? Economic zone ining putuha karon unsay nahitabo. Ngano ba? Nga naglisod ang Pilipinas, wala tay oil, labihang kamahal, pero ni man di ay ang 13 ka mga deposits of oil, 7 sa Luzon, 2 sa Visayas, 4 sa Mindanao. Ngano ba? Ngani man di ay ang daghang mga resources sa Pilipinas. Ngano nga kalisod man ta? Ngano ba? Where is heaven on earth? Mauni agatong mga pangutana. Unya ngano ba? Nga sa mga nasod sa kalibutan, hilabihan sila kadato, Pilipinas raman ang tikakom. Ngano ba? Tungod kay naatay mga public sins. Gawa sa atong mga individual sins, we have committed public sins. Ug ang atong mga public sins usa niini mao nga misunod ta ni Judas Iscariote. Matag eleksyon, matag barangay eleksyon, matag local eleksyon, matag national eleksyon, we are the followers of Judas Iscariote. Ang atong gibaligya, ang ato nga nasod nga Pilipinas, niana lang 50 pesos, niana lang usa ka gatos, niana lang 200, niana lang 500, niana lang 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 5,000, 10,000, highest bidder. Matag eleksyon sa nasod nga Pilipinas, nahimong Judas Iscariote ang mga Pilipino, ug mao kini nahimutang public sinner, public enemy number 1 ang Filipino voters. Ngano kay kita nahimutang Judas
ngano kay kita matag pinili ay atong gihukhukan ang mga kandidato, matag pinili ay atong giulo-uluhan ang mga kandidato, matag pinili ay atong gitules ang mga kandidato, og nining higayuna ang mga kandidato sa nga gusto nga makadaog mao nga mo dance with the music na lamang, ug mao hinungdan nga niining tanan unsay nahitabo nagbaha ang kwarta, matag pinili ay og resulta naata ang gitawag og flood control. Unsaon pagkontrol sa flood, unsaon pagkontrol sa flood niining puntuha ang multi-trillion pesos na ngawa sa padulan sa gobyerno. Mao kana. So the flood control, how shall we control the flood of money during election? How do we control? So, kining tanan sala nato ning mga Pilipino. Mao nga sa ikapitong pulong nga giligkas ni Jesus, amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. So, mao kini ang tingog sa mga bata. Mga bata nga nagtubo, Generation Alpha, naa pa ba may ugma? Unsao naman namo pagpakabuhi? Hilabihan na kamahal ang utang 18 trillion pesos. Unya kining mga projects plus mga inutang kini ang gisweldo sa nangalagad sa gobyerno, appointed relative plus utang kini. Ang tanan plus utang na utang ang pangutana. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang ugma sa kabataan. How shall we arrive heaven on earth? This nation, the Philippines, is a Christian nation, and yet we are not Christians. So sa unsa bang paagi nga mabuksan nato ang heaven on earth? Nga niya na may pultahan, here is the church. Pero dili ta kasulod. Mao na nga dili ta kakita the glory of this country. We cannot see how rich is this country. We cannot realize how important, how voluminous, how glorious are the resources of this country, worth for this nation to become the top-notcher, the leading state among the 195 states of the world. Nining higayuna karon, unsa bay nahitabo niini? Mao nga miingon si San Mateo. Mateo 6:33. Seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Imagine, pangitao na ang gingharian sa Dios. O kung inyo nang makaplagan ang gingharian sa Dios, ang tanan ihatag danha kaninyo. Diha sa Proverbs chapter 10 verse 22. Makadato ang panalangin sa Dios, dili makalabaw ang kakugi niini. So bisan pagkaraadlaw kajud na kajud ta, karaadlaw ning kamot ta, karaadlaw ning kakay ta, apan kun wala nato makit-e aging harian sa Dios, di malas tang tanan kay ngatong ginaguan matag adlaw adto ra sa hospital, adto ra diskarte ning tanan, tiki o kamatayon, death ang palulungan. Mao nga si San Mateo City 13. Diya sa Mateo City 13 nagaingon, bluag kaayo ang dalan sa kamatayon. The culture of death, hilabihan kaluag. Doon na untay fista, pero dili na mo simba. Ngano mga kalingawan ang gipaturatoy. Diversion gihapon. Gihimo lang puhunan ang mga patron, pero naa lakwat sa luling hayaw ang gipakadak-an. Diversion from the kingdom of God. Busa, unsa ang yabe? What is now the key to open heaven on earth? It is repentance. Pagbasol. Usa lang di ay kapulong. Pagbasol. Ug unsa ba kining pagbasol? Repentance. It is turning from sin. Sa ato pamauni ang wrong system. So, dili ni maong dahan. Dili maong left na. Turn to right. And that is repentance. Unya sa atong pagingon nga di ata sa right, dili sa wrong. Inay matag eleksyon magpinalitay. Inay mga politiko matag eleksyon mangloan para ipalit sa mga tao. No, dili na mao.
undang na mga politiko. Dili na mao. Inay mga butante nga magpaabot barangay election, local election, magunahuna kinsa mohatag tuo wala ako'y leader, manghatag ko, doon ako'y commission, etc. Inay kana mo'y padayunon, wrong system. Wrong, dili na. Inay imong hukhukan ang kandidato, ikaw mo gasto para sa kandidato nga dunay plataporma. Ikaw mo'y mo gasto, inay ikaw manghukhok sa mga politiko. That's the new. So niining puntuha karon mao ka dedicate oneself to the amendment of one's life. So wrong direction to the right direction, that is the essence of repentance. Mao nay pagbasol. Ug busa niining tanan dunay napulog upat 14 acts of repentance. So kining pagbasol mao ang pag-open sa heaven on earth. Heaven on earth. Kung ikaw usa ka kapika sa kinabuhi, unya imong gigisi ang marriage contract. Unya ikaw mo dominar. Unya miresulta na kay matag sala dunamang dioy penalty. Matag sala dunay silot. Ug busa nining tanan dunay penalty for every sin. So unsang badiay ang angay nga buhaton? Kung unsay timailhan sa pagbasol, dili gyud ihuwad sa Dios ang mga bahandi, dili gyud ihatag sa Dios ang mga panalangin sa langit, hantod nga abrihan ang pultahan sa langit, ug ang pag-abri niini mao ang repentance, pagbasol, repentance. That is the door opening heaven on earth. Repentance. So sa unsa bang paagi nga naa ang repentance kini mo'y gipangita ni Kristo. Ug aron ma-emphasize niya noon sa kaimportante ang repentance, siya mismo inay dili unta siya magpalatigo, pero nagpalatigo siya, nagpalato siya, nagpapurong-purong siya, nagpalansang sa cross aron kita makahinuklog niya na para ang atong tig-a nga kasing-kasing tungod sa garbo, tungod sa kasina, tungod sa anger kasilag, tungod sa pagkamakalibutannon, tungod sa katapulan, tungod sa kalawaayan, tungod ni ining kahakog uguban pa. The 7 demons para kita makahinuklog diha sa cross. Ug niya ng tanan matun-an nato unsaon paghinuklog to repentance. So kini ang pagbasol og repentance. In the Easter Sunday, diha sa Pasko sa pagkabanhaw, mao kini ang paghalad sa atong kinabuhi. 1 week series pagpakumpisal sa mga pare. Ug busa unsa ba ang mga timailhan nga open na ang heaven on earth? Unsa ba ang 14 ka mga timailhan nga bukas na ang pultahan nga makasud na kita sa heaven on earth? Number 1, the 14 acts of repentance. Number 1, acknowledge the sinful act. I-acknowledge nga sa una, nimong patyo ng bata sa imong sabakan. You have to confess it. You have to confess. I-acknowledge, ikumpisal mo nga buot kang mo commit og parricide. Ikumpisal mo nga buot kang mo commit og murder. Ikumpisal nga buot kang mo commit og homicide. Ikumpisal ang mga sala, mortal sin or venial sin. Ikumpisal nga pila ka trillions, millions pila ang gikuha gikan sa panudanan sa katawhan. Ikumpisal usab ang panglimbong sa oras. Tanan natong mga sala. We are all sinners. We are all sinners, and therefore every Filipino
we have to acknowledge our sinful act. Atong i-acknowledge nga sala ang atong pagbaligya matag piniliay sa nasod ni ining pilakal gatos pilakal libo ato nang ikumpisal. I-acknowledge ka na nato. Then, kung nahimo kini nato, acknowledge our guilt. Acknowledge human ni ining putuwa pasarta para makakita ta sa heaven on earth, the way, the road map to the heaven on earth. Ikaduha, repent from it. Human ato ma-reflect ang atong mga kalapasan. Repent. Magbasol ta. Lord, pasaylo ako. Lord, you have no right to dictate. Moingon ka, sige tagai mi kwarta, tagai ko kwarta. You demand it. You have no right. You have no right. You have no right to demand Christ, to demand God. Lord, tagai ko ini, kaniya kung gusto, tagai ko ini. No! You have no right. Ngano? Ang grasya, Mateo 6:33, seek first the kingdom of God and everything shall be added unto you. Ang grasya ihatag sa Dios, pero dili na ihatag kung dili ka kita sa gingharian sa Dios o kanang gingharian sa Dios. Imong magkaplagan, buksi ang imong kasing-kasing, buksi ang imong salabutan. Repent, repent, repent. That is the first way to say para imong maingon, Ginoo tagai ko sa mga grasya. Ihuwad sa Dios, there is no question. There is no question sa grasya sa Dios. Naa sa imong lubot ang grasya, naa sa imong mga TL ang grasya, naa sa imong likod ang mga grasya, naa sa atubangan sa nimo ang mga grasya, naa sa right, left, above, babaw, ubos, isikakilid, atubang likod ang mga grasya. Naa nag-andam, ikaw lang ang hungog. Nganong hungog ka? Kay wa ka makakita. Nganong wa ka makakita? Nganong wa ka makadungog? Kay ikaw estupido, dili ka mamalandong, puno sa kahugaw ang hunahuna o kasing-kasing. And therefore, to remove this, mao ang repentance, pagbasol. Pagbasol. Number 3, do not repeat. Do not repeat. Kung nakasuway ka nga patyon ang bata, unya gisumpo na, mi-repeat pag yung kasikan attempt, gisumpo na sad, gitapigan ang hinanggiban, unya ikatulo pag yung pakansak na sad, munang gi-embargo na ang tanan. Do not repeat the sin. Do not repeat. Do not. Sumao ka na ang repentance. You have to repent. Unless dili kahinluan ang atong kaugalingon, you have no right to demand God na tagai ko sa grasya. You hypocrite, do not demand God. Do not demand. You have no right. Niining puntuha ang grasya sa langit. Ihatag ka na. Cleansing the roadmap towards heaven on earth. Langit dinhi sa yuta. So do not repeat. Number 4, learn a lesson. Learn a lesson. So ang repentance, mao ang pagkat-on unsay lesson. Sama sa nahitabo ni Saint Paul, ni San Pablo. Siya kriminal, gipamatay ang mga Kristiyanos. Pero he learned a lesson, he was wrong. Mao nang gidouble time niya, gidouble time hangtod nga nakanker niyang Roman Empire. Nahimo siyang Santos partner ni San Pablo. Mao nang every June 29 mao ang San Pedro San Pablo na santo si San Pablo because he learned the lesson out of his error. Si San Agustin, palakiro jamo, daghang mga bisyo. After 30 years nga consistent pagampo ni Santa Monica ngayang inahan, he learned a lesson.
and therefore great saints were great sinners. Ug ikaw karon kung great sinner, mahimo kang great saint kung you learn the lesson double time, double time, double time. Learn a lesson, repentance. Number 5, do not defend. Ayaw dipinsahi ang sayup. Ayaw dipinsahi. What is right is right. What is wrong is wrong. Revelation 3 verse 15 to 16. Init-init ka, bugnaw-bugnaw ka, isuka ko ikaw. So kamo diha sa Congress. What is right is right. What is wrong is wrong. Balimbing kamo, wa mo'y klaro. Buabot ang panahon. Revelation 3, verse 15 to 16. Init-init, bugnaw-bugnaw, isuka ko ikaw. The end sa pagka-oportunista. End of everything. Number 6, be forgiving. So nining higayuna karon diha sa Lucas 1 ngadto sa 5. Nagaingon, kun magbasol, pasaylua. Pasaylua. So condition precedent before forgiveness is repentance. O kung ikaw usab, maoy nakasala, then repent and you will be forgiven. O niining higayuna, ikaw usab, mupasaylo sa nakasala kanimo. Forgiveness is electrification, but before forgiveness, repentance of electrifying power of renewal, electrification of repentance for the electrification of forgiveness, the 6th condition niining acts of repentance before giving. Paghatag pasaylo. Ikapito, do not pretend. Ngano si Rodrigo Duterte, walay presidente sa tibuok kalibutan, kansang birthday gisaulog sa nagkadaiyang mga nasod sa kalibutan. Even birthday ni bisang kinsang presidente sa Amerika, walay gihimo nga mga birthday party nga synchronized tibuok kalibutan. Only Rodrigo Duterte. Even the Pope birthday sa Santo Papa, walay birthday party nga gihimo sa tibuok kalibutan. Why President Duterte nga gipreso tua sa ICC sa Netherlands ngano nga atol sa iyang birthday nganong tibuok mga nasod sa kalibutan naghimo man og birthday party because Duterte do not pretend. Do not pretend. Miangkon siya, makasasala siya. Miangkon siya sa iyang mga sala. He did not pretend. Ug busa because of this virtue nga wa siya mag-pretend. Niining puntuha mao nga gitanaw. He is unique among the leaders of the world and therefore repentance necessitates no pretension. What is right is right. What is wrong is wrong. Discipline what is wrong without pretension. O kini karong liberal theology. Kining liberal theology, naningkamot sila, nga katong mga adis-adis, naningkamot sila, nga katong mga nag-utok batok, diinig karon nag-utok para pamatyon ang mga kaigsuon ng Pilipino para mudaghan ang mga drugas. Liberal theology, naningkamot, nga protehian kining mga drug lords, protehian kining mga naghatag kagubot, protehian kining naghatag og kamatay sa mga inosente. At the pretense of God, it is liberal theology. That is a product of modernism. Discipline is discipline. God is a God of discipline. Mao na sa Mateo 5:29-30, kung ang imong mata mo'y makaangol nga matay ang maimpirno, ang lawas lugita ang mata. That is discipline. Remove what is wrong, and that's Duterte's policy. Do not pretend.
kung unsay wrong is wrong, remove it. That is discipline, not liberal theology, pretension of mercy without discipline. That is against niya na karon nga what is right, what is wrong. Galatia 5:13. Number 8, be realistic. So diha sa atong pagbasol, repentance, be realistic. Hilabihan ba kadaghan nga dance with the music, walay baruganan. Becoming unpopular. Man may become unpopular, but he is right. Right remains right even everybody does not believe it is right. Wrong remains wrong even everybody believes it is not wrong. That is be realistic. Do not go with the weather. Do not go with the survey kunuhay. Nining puntuha, be realistic. Barug what is right. Right is right. That is repentance. Be realistic. Kini kung kita realistic. Not plastikan. So, ang agianan, the door to heaven on earth is realistic. Discipline muna. Repentance muna. Ihatag ang mga bahandi. Repentance una. Ayaw himua nga kaning usa ka tawo himuon nako nga kaymanan para makadiktar ako, para makakontrol ako kining maong tawo, ako ning himuon nga kaymanan. No, you cannot. Do not make anybody your instrument for the evil, the demon of pride to control. That is not the door to heaven on earth. We need realistic repentance. We need repentance. Ikasiyam, stand up. Stand up. So si Jesus, na ikatulo siya na hidugmo, he stood up. Mitindog, mitbarog. Busa, we have to stand up. Mauna ang repentance. Ikanapulo, be corrected. Stand corrected. So, 2 Timoteo 3:16, kung nasayot ta, then kurian ta. There is no barrier of realizing the truth because God is truth. Oh no, Juan 14:6, God is truth. Ubusa, John 8:32, the truth will set us free. Ang kamaturan hatod dato gadto sa kagawasan. John 8:32. Mao na nga be corrected. Stand corrected. Number 11, be renewed. So once nga kung na-corrected ta, bisan obispo ka, bisan sa tupapa ka, bisan presidente ka, bata ray mo koreksyon mo. Yes. Be corrected. And after that, be renewed. So mo na gipangita. Makita na gani nga doon na renewal sa ginikanan, inahan, amahan, etc. Kung doon na renewal sa tanan, then, aberto tanang faucets, tanang mga agianan, tanang mga doors of blessings niya sa Pilipinas. And the world will become the centermost of multi-universal kingdom. The door to heaven on earth. Number 12, confess our sin. Mao na nga diha sa John chapter 20 verse 21 to 22. Unsay giingon? Ang authority pagpasaylo. Delegated authority nga gikan ni Kristo. Kasi mo saka naman sa langit. Gihatag niya na sa church authorities. The press, Hebrew chapter 8 verse 2. O diha mismo nga gihatag ang gahom ni Kristo. John 20 verse 21 to 22 niya ng putuha para pagpasaylo sa mga sala sa katawhan o pagpanalangin. That is confession. That is number 12 niya ng agianan. The door, open the door to heaven on earth. Number 13, make restitution. So sa by restitution, bayran ang mga sala. Bayran ang mga sala. Because in every sin, there is a corresponding penalty. Kung ang imong nakawat 1 trillion pesos, iuli ka na plus interest, plus damage, multi-damage. Iuli na. That is restitution. Kung ikaw, imong patyon ang imong
kapamilya o gigunsa nimo gusto mong patyon restitution, kinahanglan healing. Double, triple sa imong pagbasol. That is restitution. That is repentance nga gipangayo sa langit aron ma-open ang heaven on earth. And number 14, follow divine plan. Follow divine will and follow divine laws. Ug alang sa halawong nga padugkan, unsaon pagsunod sa divine plan, unsaon pagsunod sa divine will, unsaon pagsunod sa divine laws is this book, Divine Constitution of the Christian Kingdom for the World Government of God in Political Science International Law. This is the world state of God. Ug mao kini ang katumanan sa Daniel 2:44, ang himpit nga paghari sa Dios, the Christian Kingdom. 1 Korinto 15:25, si Kristo muhari nining kalibutan. Revelation 11:15, nga ang gingharian sa Dios, the city of God, matod ni San Agustin, matuman nining kalibutan through His Holiness Pope Leo XIV. The Christian Kingdom, niya ang kompleto divine plan, divine will, and divine laws. This is repentance to open heaven on earth. Santos, Santos, Santos. Welcome to Pagkabanhaw Chapel, Coritico Reunion, April 5, 2026. Amen and amen. Fiat. Father Roy Riam Bonanza.